Ayon sa healthypilipinas.ph, ang systemic lupus erythematosus o lupus ay nangyayari sa 30 to 50 kada 100,000 na katao dito sa Pilipinas at around 9 sa 10 katao na may lupus ay babae. At kaugnay niyan, makakasama po natin ngayon dito sa Sinidoc si Dr. Ana Monica Estrella, isang rheumatologist upang pag-usapan ng sakit na lupus. Doktora, magandang umaga po, si Diane at Audrey po ito. Magandang umaga po. Okay, doktora, para sa mga ka-RSP po natin na hindi masyadong pamilyar sa lupus, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ito at may iba't ibang klase din ba ng lupus? Ang lupus po, katulad ng sinabi nyo kanina, isa pang pangalan nito ay systemic lupus erythematosus. Pwede po itong tawaging lupus or sa iba po SLE. Ang SLE o lupus po, ang general, ang nangyayari po sa katawan ng tao ay ang katawan po niya ay kinakalaban yung sarili niya. Usually makikita po natin ito sa yung mga terms na autoimmune disease. So kumbaga, ang sarili po natin nagkukudeta sa ating sariling katawan na nagiging sanhi ng mga inflammation o pagkamaga ng mga organ system sa katawan. Marami pong iba't ibang types or klase ng lupus. Meron pong systemic lupus erythematosus na pwedeng maapektuhan ang any part or organ system sa katawan. Pwede din po na lupus sa balat or cutaneous lupus. Pwede rin po na ang tinatawag naming drug-induced lupus or may kinalaman sa pag-inom ng ibang mga gamot. Or meron din pong mga tinatawag na neonatal lupus o na ang naapektuhan ay mga sanggol or bagong panganak. Dok, ano po yung sanhi o cause nitong lupus at ano po ang risk factors po nito, doktora? Ang lupus po, autoimmune disease po siya. So wala po talagang particular na isang bagay na nagkukos ng lupus. Usually, ang term po namin ay interplay of multiple factors. Meaning, marami pong pwedeng naging sanhi. Usually po, meron ng predisposition o kumbaga may genetics na nagkukos na nagiging parang mas at risk ang isang pasyente. At after po nun, kung meron tayong genetic predisposition, ang environment po pwedeng nagtitrigger or nagiging factor nito. Na kumbaga nabubuhay ang predisposition ng isang pasyente sa lupus. Some of the environmental triggers would be infection, also UV light po or sunlight pwede rin makakos or makatrigger ng lupus. Okay, Doktora Ana, ano po ba yung mga kadalasang sintomas ng lupus at anong parte ng katawan yung pwedeng maapektuhan ito? Ang lupus po, it could vary, no? So, iba't ibang pasyente, iba't iba rin ang pwedeng maging sintomas. Katulad po nung sabi natin kanina, systemic lupus erythematosus, meaning systemic, pwede po talagang buong katawan ay magkaroon ng presentasyon ng lupus. However, may mga common po na mga sintomas. Ang ilan dito, fatigue or kumbaga general weakness, fever, lagnat, joint pains o yung mga kasukasuan na sumasakit, namamaga. Rashes din po, very common. Ito po siguro yung mga naririnig natin na butterfly rash sa muka or pwede rin pong may mga rashes sa iba't ibang parte ng katawan. Pwede rin pong magkaroon ng mga singaw sa bibig, pagkalagas ng buhok, at meron din po na mga iba't ibang posibleng mga sintomas sa iba't ibang parte ng katawan. Katulad ng sa pag-ihi, sa paghinga, sa puso. So medyo marami po talaga ang pwedeng maging sintomas ng lupus. Dok, may mga health issues o health conditions ba na maaring makuha dahil sa lupus? Ang lupus po, katulad nung na-mention natin kanina, inflammation of the organ systems, meaning namamaga po yung mga internal organs natin at yung mga parte ng katawan natin.
Pagkatapos po nito, minsan pumapalya o ito po yung pwedeng maging cause ng pagpalya ng kunwari ay ating kidney, ang ating puso, ang ating pulmon. So yun po yung magiging parang komplikasyon nito. Isa pa, ang pagkakaroon po natin ng lupus, pwede tayo at risk for infection or kumbaga mas mahina ang immune system natin, mas madaling dapuan ng ibang sakit. Ito, Doktora Ana, ito po bang lupus ay nakamamatay o fatal? Maraming iba't ibang presentasyon po ang lupus sa iba't ibang pasyente. Makakakita po tayo ng mga pasyente na ang lupus ay kumbaga mild lamang, hindi masyadong naapektuhan ng iba't ibang parte ng katawan. May mga lupus din po na ang mga naapektuhan ay medyo mga major organs of the body. Yung pong kung ito ba ay nakakamatay, ito po ay depende talaga or it varies po talaga. Hindi po otomatiko na kung ang may lupus ang pasyente, mamamatay na siya. Para pong ibang sakit, kung lumala po ang lupus o nagkaroon ng komplikasyon, doon po nagiging mas mahirap gamutin o doon po nagkakaroon ng kumbaga risk na mas pangit ang prognosis. Dok, paano nadadiagnose itong lupus? Ano po yung mga check-up na kailangan pong gawin ng isang individual? Meron pong mga diagnostic test na pwede sa ating makatulong. Hindi usually po pag ang doktor napapansin niya itong mga sintomas ng pasyente ay pwedeng maging kumbaga lupus, may mga additional laboratory test po tayo na pwedeng gawin. Ilan po dito ay yung ANE or antibody test po na pwede nating ipa-request sa pasyente. Ito po ay nakukuha sa dugo. Ito po ay pwede ring samahan ng ibang mga test na mga routine like your CBC, blood count, urinalysis, chest x-ray. Lahat po ito ay pwedeng i-order sa pasyente. Wala pong isang test na makakapagsabi na ang pasyente ay may lupus. Ito po ay kumbaga kombinasyon ng mga test na kailangang i-interpret ng doktor. Okay, Doktora Ana, no? Marami nang nabanggit si Doktora Ana patungkol sa impormasyon sa lupus. Pero bilang panghuli po, mayroon pa po bang dapat malaman yung ating mga kababayan patungkol sa sakit na ito? Para po siguro sa ating mga kababayan na nakikinig at gustong natatakot or kumbaga na-worry dito sa lupus, siguro po ang maipapayo ko ay isang good health-seeking behavior. Meaning, yung ating mga routine laboratory, routine check-up sa ating mga doktor, always po tayo maging compliant. Also po, kung may mga sintomas tayo, huwag po tayong mag-atubiling magsabi sa mga doktor para po matulungan yung mga doktor mag-diagnose tayo. Kung meron din po tayong mga risk factor, kumbaga may mga kamag-anak na merong lupus or may mga ibang autoimmune disease, huwag din po nating itago ito sa ating mga doktor dahil makakatulong po sa amin na maka-diagnose sa mga pasyente. Ang lupus po, hindi naman kinakatakutan dapat. Dapat lamang po ay kumbaga monitor, natutulungan naming mga doktor. Hindi po otomatiko na ito ay isang nakakamatay agad na sakit. Well, Doc, maraming salamat sa mga impormasyong binahagi niyo po sa amin sa libreng telemed ngayong umaga. Doc Ana, thank you po. Salamat po, magandang umaga po.